ang nagbabalik. This is Monique Nikchi and welcome back to my channel. Tagal ko na po hindi nakapag-vlog. So for today, what I'm going to do is I'm gonna answering some questions kasi ang dami nagtatanong kung paano ba ako nakapagtrabaho sa Japan, anong agency yung in-applyan ko, and etc. So sasagutin ko po yan ngayon. Okay guys, simulan natin sa question na anong agency yung in-applyan ko para trabaho sa Japan as a trainee and paano yung process. So, 5 years ago, nag-apply ako sa AAA Advancability Assistance sa Mercado Village, Santa Rosa, Laguna. And sabi nila, they are not agency. They are training school ng Japanese language. And yung pinaka-agency talaga nila is Studio 85 na matatagpuan sa Makati. So, yun. And syempre, yung process, bago ka mag-apply, syempre, dapat may passport ka na. And some requirements na hindi ko na maalala kasi sobrang tagal na. So, yun. And kapag mag-a-apply ka na, meron silang exam, interview, and pagpapasa ng mga requirements. Hindi naman kompleto, pero kailangan may mapasa ka ng ibang requirements na kailangan nila. So, yun. And then, after nun, sasabihin nila na tatawagan ka na lang nila kasi ihahanap ka pa nila ng employer. Kapag meron ka ng employer, tatawagan ka nila for another interview, syempre with the employer. So, yun. Syempre, nakapasa ka na, may employer ka na. So, kailangan mo na mag-aral ng Japanese language. Kailangan mag-aral ng Japanese language bago ka makaalis ng Pinas, bago ka makapunta ng Japan. So, the question is, ilang months ang training bago makaalis papunta sa Japan, and kung may bayad ba? So, yun. Ang pinakamatagal na training po is 4 months. And minsan depende rin sa employer, kasi minsan kahit 2 months pa lang nakakaalis na basta kompleto na yung mga requirements, yung tulad ng visa, something, basta kompleto na yung requirements. Kasi minsan kasi kailangan na agad ng employer ng employer. So yun. Pero syempre kahit hindi mo natapos yung Japanese language training, kailangan mo pa rin mag-aral kahit self-study. Kasi pagdating mo sa Japan, kapag hindi ka marunong makaintindi or magsalita ng Nihongo, ikaw rin yung mahihirapan. So, kasi some of the Japanese they don't know how to speak English. So, kailangan mo talaga mag-aral ng language nila para magkaintindihan kayo. So, yun. And, pero guys, sa case ko, 1 year ako tumagal ng 1 year bago ako nakaalis kasi something happened and hindi ko na-explain kasi baka abutin tayo ng umaga dito. So, pero super nakaka-stress talaga yan. But, yun guys. Oo nga pala. Yung training is stay in po siya ba? Walang uwian. Pwede ka lang umuwi ng weekend. Kasi, walang uwian kasi kasama yun sa training. Sinasanay na nila yung mga trainee na medyo mapalayo sa family nila para bago ka umalas ng Pinas, hindi ka na masyadong malulungkot. So, yun guys. May bayad ba yung training? Yes, meron po. Pero sometimes, depende rin sa employer kasi kadalasan or minsan, sila yung nagbabayad ng training fee. Kaya yung iba, minsan konti na lang binabayaran nila bago nakaalis. So, yun. Depende pa rin po sa employer. Pero, yung sagot, kung may bayad, meron po siya. Okay guys, let's move to the next question, which is kung magkano ba yung sinasahod ko sa Japan. Ito guys, ibibase ko po to kung ano yung pinakamataas ko na sahod sa Japan and kadalasan kong nasasahod and yung pinakamababa ko na sahod sa Japan. And guys, malinis na to. So, bawas na dun yung rent sa bahay, gas, ilaw, tubig, and etc. So, simulan natin sa pinakamataas kong nasahod, which is 15 lapad. And kung i-convert natin sa peso, is almost 70,000. So, yun. As I remembered, kasi parang first time lang nangyari yun sa akin na nakasahod ako ng ganon. And super OT-OT yun. Almost everyday 3 hours yung OT namin. So yun. And the next is yung kadalasan kong sahod na
8 to 9 lapad, ganun. Kung i-convert natin is siguro mga 40,000 something. Kasi wala nang masyadong OT nun and day shift lang ako parati. Kasi yung napuntahan kong parang department something, wala silang night shift. Day shift lang meron. So kapag may night shift, medyo mas malaki yung sahod mo. So yun guys. And the next is yung pinakamababa ko na sahod is 5 lapad. Siguro mga 25,000 something sa Pinas. Kasi guys, siguro mga almost 1 year na kami nun sa Japan. So, as a trainee, kailangan mag-aral. Kasi may exam po pagdating sa Japan. Kailangan mong ipasa yun. And then, siguro mga almost 4 months kami nung nag-aral. Walang OT. And then, yun yung sinahod ko talaga, 5 lapad. And actually, dapat 7 lapad siya. Kinaltasan ng boss ko ng 2 lapad kasi may utang kami. May utang ako sa kanya kasi para mabayaran ko yung lending ko sa Pinas, nangutang kami dun sa boss namin. So, yun, kinakaltasan niya kami para mabayaran namin yung utang sa kanya. So, yun po. Oo nga pala guys, yung sahod pala is depende rin sa company mapupuntahan mo. Kasi yung napuntahan ko kasing company is maliit na company lang siya. So, yun. Kaya, minsan kapag wala talagang OT is maliit lang sinasahod mo. Unlike sa ibang company na yung mga malalaking company is medyo malaki magpasahod. So, spartahan lang din talaga kung saan ka mapupunta. So, yun guys. Next question is, may extension po ba yung 3 years? Yes, meron po. Ngayon, may bago na po na pwede na mag-extend ng 2 years. Pero, depende pa rin po siya sa employer. Kasi, merong employer na hindi sila nagpapa-extend ng trainee. As in, 3 years lang talaga siya. So, yun. Depende pa rin po talaga siya sa employer. Okay, next question is, may benefits bang makukuha pag-uwi? And magkano? Yes, meron pong makukuhang benefits. Yun po yung tinatawag nilang lump sum. And as far as I know, yun yung tax na binabayaran namin sa Japan. And kapag umuwi ka na, yun, makukuha mo siya dito sa Pinas. Pero hindi mo siya agad-agad makukuha. Siguro mga 3 to 6 months bago mo siya makuha. And kung magkano, ang alam ko is 150k. Sabi-sabi lang nila, pero kasi yung akin hindi ko pa siya nakukuha and I don't know kung kailan siya dadating. So, yun. So, next question is, ano po ba yung trainee? May nagtanong din sa akin kung ano pa yung trainee. So, it's a technical training program sa Japan. It's a trabaho siya. Work training program providing employment opportunities for foreign nationals in Japan. Under po siya ng JITCO, where is Japan International Training Cooperation Organization. Means they contribute to the human resource development in developing countries by supporting technical intern trainees entering Japan. So, yun po yun. And siguro para sa akin, yung trainee is a factory worker din na pinaganda lang nila. So, yun guys. And the next question guys is kung may marirecommend ba akong agency. Wala akong masyadong alam guys na agency, pero may marirecommend akong legit na agency kasi doon ang galing yung kapatid ko. And yung mga kakilala ko. So, una is yung Prudential Life sa Las Piñas. Doon ang galing yung kapatid ko. So, nasa Nagoya siya ngayon. And the next is Chartreuse Prime. Doon po nang galing yung mga kaibigan ko and mga ka-workmates ko sa Japan before. Sa Taguig po siya matatagpuan. So, yun guys. Sana nasagot ko po yung mga katanungan nyo. And kung may mga questions pa kayo, huwag kayong mahihiyang mag-comment sa comment box. So, I try. Subukan ko pong masagot yung mga katanungan nyo. And yun. Thank you for watching. And please like and subscribe kung gusto nyo lang naman po. Bye!